Director Ase. Bastos. Anong ginagawa mo? Itong dibdib ko, alam mo ba kung magkano ang ginastos ko dito? Kung sila to, kahit ganito ang sarili mo, hindi mo mabayaran. Sobra ka na. Isang probinsyano ka lang, isang hamak na taga-bukid. Oo, inapi kita. Anong magagawa mo? Ikaw, Anong ingay-ingay diyan? Director, Machiolong, siya. Kumakain siya ng instant noodles at snacks sa oras ng trabaho. At sinamantala pa niya ako. Mamaya, pupunta ako kay Boss Chen. Paano na, tu? sinong nagsabing bawal kumain ng instant noodles at snacks sa kumpanya? Ngayon, sinasabi ko, bawal na yan. Tama si Direktor 15. Bawal talaga ang instant noodles sa kumpanya. Ngayon, sinasabi ko sa'yo, tanggal ka na. Direktor, itong babae, siya mismo. Tama na, huwag na. Ngayon din, ayusin mo ang gamit mo at umalis ka. Director, Ngayon din, ayusin mo ang gamit mo at lumayas ka. Akala mo bahay mo ang kumpanya? ikaw hay. Anong magagawa mo? Sinay, tandaan mo to. Balang araw, angat ako at pagdating ng panahon. Papaluin kita sa harap ko. Talagang masaya ang mga mayayaman. Kuya Chen. Sabi Montag pagkakasalan Montag ako, tutubi ayon? Siyempre, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? At saka, alam mo naman, yung sa amin. Hindi lang talaga nagkakaanak. Kaya? Basta't mabuntis Montag ako. Ipapakasal kita ng bongga. Ang bait Montag talaga, Kuya Chen. Gusto ka OPA. Sandali, inom lang ako ng tubig. Ay, bakit ka ganyan? Ipsilon, ako na. Punyeta! Nagpapalit-palit pa ng posisyon. Ay, gumagalaw ba ang kotse? Ay, tama na, tama na. May darating na kotse. Tang-ina, gusto mo bang mamatay? Salamat, par, kung hindi mo kami na-alerto. Malaking problema ang haharapin nating dalawa. Basta kayo ay ligtas, okay lang. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Alam kong malaking boss ka. Kaya gusto kong sumunod sa'yo. May pangap ka. Pero ano ang gusto mong gawin para sa akin? Marunong akong magmaneho, pwede ba akong maging driver mo? Magandang ideya ang maging driver, kailangan ko nga ng isa. Bigyan kita ng 50,000 kada buwan. Wow! Boss Chen, hindi pwede yan. Hindi ganoon kalaki ang sahod ko sa isang buwan. Hoy Bobby, siya ang nagligtas sa akin eh. Kapatid ka o Nazia. Tara, umuwi na tayo. Xiaolong, sakay na. CJ, Oy! Anong swerte mo? Nakakuha ka ng atensyon ni Boss Chen. Paano mo nagawa yan? sino ka ba? Kilala ba kita? Ikaf. Madumi na to. Tulungan mo akong itapon. Hoy Xiaolong, ano ba ang ginagawa Montag? Eto na. Okay Xiaolong, uwi ka muna. Ganito kasi, Boss Chen. Wala akong pera ngayon, wala rin akong matutuluyan. Pwede bang humingi ng advance sa sahod? Advance sa sahod? Hindi problema ang pera. Pero, hindi madaling makahanap ng tamang bahay sa isang araw o dalawa. Ganito, tumira ka muna sa bahay ko, hanggang makahanap ka ng sarili mong lugar, para madali rin akong makakuha ng service mo. Salamat, Boss Chen. Bakit ngayon ka lang umuwi? Hoy mahal, may nakilala kasi ako.
Ito ang pinsan ko, si Matsiaolong. Galing sa probinsya, titira na sa atin. Ano ba, tawagin mo na si ate. Kumusta po, ate? Xiaolong, ituring mo na lang itong sarili mong bahay. Malaki ang bahay na ito, dalawa lang kami ng kuya mo. Mas masaya kung may dagdag na tao. Nga, Salamat po, ate. sana hindi ako sumama kay Tsortsinay kanina. Baka nagdududa na sa akin si Bingbing. Pasensya na po, ate. Aalis na ako. Ang intense naman ito. Hindi sasabihin ni ate sa kuya mo ito. Palayasin mo na ako. Xiaolong, pwede bang pumasok ka muna? At pwede ba? Esan, naipit ang paa. Ay. Ate. Anong nangyari sa'yo? Natakot ako sa'yo. Kaya mo pa bang lumakad? Aray. Hay, saan ka tumitingin? Pati ba naman ate ko, gagahasain mo? Mag-ingat ka, sasabihin ko sa kuya mo. Tingnan mo yung itsura mong tanga. Bakit hindi ka man lang kahawig ng kuya mo? Ate, samahan na kitang umuwi. Okay, salamat sa'yo ngayon. Umuwi ka na at magpahinga. Ate, halikan mo ako. Ano ba yan? Umalis ka na. Bahala ka, kung hindi mo ako hahalikan ngayon, hindi ako alis. Sige, papayagan kita ngayon. Pero dapat mong pangako na itatago mo ito. Walang dapat malaman. Sumpa ko. Ang laki ng swerte ko. Salamat, ate. Muntik na akong maloko ng itsurang inosente nitong batang to. Akala ko ba tulad ni Chen Jianqi ang nawalang modo? Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya. Wala ngayon si kuya, tulog pa si ate. Gusto ko ulit siyang halikan. Sino bang makakatiis nito? Bingbing. Xiaolong, bakit ka nasa kwarto ko? Bingbing. Tara, pasok ka. Pumasok na ako. Ma, bakit ka nandito? Yin Qiang. Bakit hindi ka bumangon? Natulog kami ng huli kagabi. May kailangan ka ba? Gusto kitang kausapin ng maayos, anak. 3 o 4 na taon na kayong kasal ni Jian Qiang. Hanggang ngayon, wala pa ring anak. Nababahala ako. Bingbing, sabihin mo sa akin ng totoo. Ginagawa ba ninyong dalawa ang lahat? Ginagawa naman. Talaga? Pero bakit wala PRN? Ang tagal na. Walang nangyayari. Ano ba yan? Naipit ang paa, nasugatan. Nanay, okay lang ako, huwag kang mag-alala. Magpahinga kayo na mabuti. Alis na ako. Noong bata ka pa, ako ang naglilinis ng iyong lampin. Ngayong malaki ka na, ituturo ko pa sa'yo kung paano magkaanak. Nanay, Manang. Hindi ko na mapigilan. umalis ka. Mababa ang iyong fertility. Mahihirapan kang magkaanak sa hinaharap. Paano ito nangyari? Paano naging problema ko ito? Hindi ito possible. Hindi pwede. Ang pamilya Chen ay hindi pwedeng walang tagapagmana. Ang laki ng aking negosyo. Kailangan may magmana nito. Kung wala akong kakayahan, ipapasa ko kay Matsiaolong. Hoy Xiaolong, upo ka. Boss Chen, ano ang kailangan mo sa akin? Sa bahay, tawagin mo na lang akong kuya. Sige kuya, ano ang maitutulong ko? Maganda ba sa tingin mo ang manang mo? Maganda. Oy.
Gusto mo bang makipagtalik sa manang mo? Hindi ba kuya, alam mo na ba? Ang ginawa kong kalokohan sa manang. Kuya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hoy, nagkukunwari ka pa sa harap ko. Kahapon, kitang-kita ko ang tingin mo sa manang mo, halatang halata. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Bakit ko hinanap si Zvtsinay? Dahil ang manang mo, hindi siya makakaanak. Ha? Kahapon lang, kumawag sa akin ang ospital. Baka naman. Problema ko pala, lumabas na ang resulta ng test. Hindi kuya. Wala akong magagawa tungkol dito. Pwede kang makatulong, pagbuntisin mo lang ang manang mo. Kung hindi, mawawalan ng tagapagmana ang pamilya Chen. Naiintindihan mo ba? Parang biyaya ito sa akin. Baka sinusubok mo lang ako, hindi ba? Hindi papayag ang manang ko dito. Ako na ang bahala sa kanya. Oy. Mahal, suotin mo ito mamaya, magsisimula na tayo. Pero kapag suot ko ito, hindi kita makikita. Hoy, hindi mo alam, mas masarap ito. Pumayag ka na sa akin, isang bisis lang. Sige, isang beses lang. Oy. Sa gabi, binigyan ko ang hipag mo ng ayamas. Diretso ka na lang doon. Mahinahon lang, asawa, magsisimula na tayo, ha? Sino ba to tatawag ngayon? Kuya, Tapos na? ay hindi, biglang tumawag ang hipag nang tumunog ang telepono. Tumakbo na lang ako palabas. Hindi ka nahuli? Hindi. Mabuti naman. Jian Qiang, nasaan ka na? Saan ka napunta? Nasa banyo ako, sandali lang, mahal. Hindi pwede ngayon, sa ibang araw na lang. Kahapon, ang ganda ng pagkakataon, sayang at nabigo. Hanap na lang ulit ng pagkakataon, Xiaolong. Ay, Kung magtatagumpay ito, hindi kita pababayaan. Ay. Sa susunod, kailangan magtagumpay. Narinig mo? narinig ko kuya, susubukan ko sa susunod. Umikot muna tayo pa sunduin si Tsinay, bago pumunta sa opisina. Dumating na si Tsinay. Huwag kang magulo, may ibang tao. Sinigay, una na ako sa atas. Baka makita ng iba, hindi maganda. Xiaolong. Ay. Mamaya, pumunta ka sa IR para sa mga papeles. Sige. Uuna na ako. Direktor, baba na lang muna ako para hintayin ka. Ano, natatako ka ba na kakainin kita? Hindi ako natatakot. May balak pero walang lakas ng loob. Baka iniakit ako ng babaeng ito. Imposible, napakababa ng tingin niya sa akin. Paano mangyayari yon? Siguro nag-overthink lang ako. Kayo namang mga babae. Ang lakas ng sipa mo. Okay, kalang. Mukha ba akong okay? Nasira mo na nga eh. Wala akong mata sa likod. Paano ko makikita? Ate, ang tagal ko nang tumatawag sa pinto. Nasa loob ka kasi at nanonood ito, kaya hindi mo narinig. Huwag kang magsinungaling. May virus ang webpage niya. Lumalabas at hindi ma-close. Bahala ka, nasira mo ako, pananagutan mo yan. Kung hindi, sasabihin ko kay Boss Chen, na nagtingin ka ng mga malalaswa habang nasa trabaho. Okay lang, ako ang bahala. Sabihin Montag. Ganito na lang, hindi ko na kukunin ang pera. Dahil ikaw ang sumira. Masahihin mo na lang ako. Baka gumaling pagkatapos. Sabi mo, kapag minasahe kita, hindi ka na magsumbong. Biro lang. Bakit totoo ang sagot niya? Siyempre naman. Ang salita ko, salita ko. Zubukan ka o.
Aray, Ano NG ginagawa ninyo? Director, hindi ito ang iniisip mo. Pakinggan mo muna ako. anong ipapaliwanag mo? Nakita ko na ang lahat. Hindi. Siya ang nag-alok na masahihin ako. Magsalita ka. Oo, nasaktan siya. Tinutulungan ko lang siya, Manager Tsu. Tama na. Kahit anuman, nasa opisina tayo. Dapat alalahanin ninyo. Ang inyong imahe, naiintindihan ba? Nga pala, may kailangan sa'yo si Boss Chen. Pumunta ka sa kanyang opisina sa loob ng kalahating oras. CJ, Boss Chen, pinapunta mo si Machiaolong para. S.A. Azava Montag. Kapag nagbuntis na ang asawa mo, anong gagawin mo sa tangang yon? Pag nagbuntis na ang asawa ko, paalisin ko agad siya. Paano kung ikwento niya ang nangyari sa asawa mo? Sinay, akala mo ba wala akong alam sa mga ganito? Marami akong paan para patigilin siya. Zeno yun? Titingnan ka o. Director. Ano NG nangyari? Isang pusang galalang na hindi alam kung saan nanggaling. Mamaya, papahulin ko kay Machiaolong. Ayos lang pala. Akala ko si Machiaolong ang nakikinig. Ngayon, kailangan ko pa siya para mabuntis ang asawa ko. Ha? Maxiaolong? Anong ginagawa mo? Nasaktan Montag ako. Director Tsu, bakit mo ako tinulungan kanina? Tinulungan kita? Siyempre, gusto kita. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Wala. Babae ka ni Boss Chen. Hindi ko kayang gawin yon. Talagang wala kang nararamdaman para sa akin? Kung hindi, kanina pa sa kotse. Ang tagal mo pa rin tinitignan. Huwag mo na akong lokohin. Kung malaman ni Boss Chen, papatayin niya ako. Balak na nga niyang itapon ka pagkatapos kang gamitin. Bakit ka pa natatakot sa kanya? Lahat ng meron ako ngayon galing kay Boss Chen. Kung gusto niyang sirain ako, wala akong magagawa. Pakiramdam ko. Hindi ka naman ganun katako sa kanya, di ba? Xiaolong, hindi ko inaasahang ganito kalakas ang loob mo. Seryoso ka pala? Pero bago yun. Gusto mo bang makuha ang sikreto ni Chen Jiangqiang? Para hindi ka na niya matakot sa hinaharap. May paraan ka. Alam kong may ledger sa bahay ni Chen Jiangqiang na nagtatala ng kanyang mga kurakot sa loob ng 10 taon. Nakatira ka naman ngayon sa bahay niya, di ba? Kunin mo lang yung ledger at ibigay mo sa akin. Hindi ba kasintahan mo siya? Bakit mo siya gustong ipahamak? Dati niya akong minamahal, pero dahil lang. Kaya akong magbigay ng anak para sa pamilya niya. Pero ngayon, nalaman na hindi siya makakaanak. Wala na akong silbi sa kanya. Kapag sawa na siya sa akin, itatapon niya lang ako. Mawawalan ako ng lahat. Xiaolong, pareho lang tayong nasa peligro. Pwede kitang tulungan makuha yung ledger. Ang galing, Xiaolong. Tutubea? Para hindi na tayo matakot sa kanya sa hinaharap. Delikada tong babaeng to, kailangan mag-ingat. Hindi pa ako tapos. Paano kung gawin mo rin sa akin tulad ni Boss Chen? Sino ang hahanapin kong sisihin? Ang ingat mo pala, Kung ganon, bigyan muna kita NG konting pabuya. Xiaolong. Ang gulo ng itsura ko dahil sa halik mo, paano na ako lalabas? Pasensya na, Director Rase. Xiaolong, anong lasa ang gusto mo? Orange. Pag nagkita tayo, maglalagay ako ng orange flavored lip balm, okay? CJ, Basta tulungan mo akong makuha yung ledger. Orange flavored lagi ang lip balm ko para sa iyo, at kung saan mo gusto, doon ko ilalagay. talaga? Kahit saan? Oo naman. Basta't matulungan mo akong makuha ang ledger. Ye. Magandang umaga, ate. Gising na si Xiaolong. Halika na at kumain. Nasaan si kuya? Nag-business trip ang kuya mo nitong mga araw na ito. Sakto, pupunta ako sa school mamaya, hatid mo ako. Ah, si J. Tara, kain.
Shuing, ang busy mo talaga. Bakit ngayon ka lang nakadalaw? Teacher din naman ako SA Dance School eh. Hindi ba ako pwedeng dumalaw? Tara na. Shuing, gumaganda ka talaga. Mas maganda ka pa kaysa sa akin. Zeno ito? Si Maxia Olong. Pinsan ni Jean Kiang. Driver niya. Sino ito? Anak ng pinakamayaman sa lungsod namin, si Zhang Bishan. Si Zhang Shuing. Kamusta, Miss Zhang? Bingbing, papalit muna ako ng damit. Dito ka lang ha. CJ. Medyo cold ang personality niya, huwag mo sanang isipin. Okay lang. Mabuti naman. Papalit muna ako ng damit. Ay, Sia Olong, pwede mo ba akong tulungan dito? sige, papasok na ako. Sia Olong, hindi ko mahila ang zipper ko. Tulungan mo ako. CJ. Ate, hindi ko magalaw ng maayos. Ang tanga mo, hindi mo ba ako kayang yakapin? Bingbing. Tinutulungan ko lang si ate sa zipper niya. Bastos. Ang bata mo pa, ang lakas ng loob mo. Binabalaan kita, huwag kang magkakamali sa ate mo. Bingbing, gusto mo bang tulungan kita sa damit mo? Hindi na. May business partner sila Oli na dumating. Kailangan kong asikasuhin. Sige, ingat ka sa biye. Nga pala, uuwi muna ako ng kotse, tapos hatid mo siya. Ako. Hoy, manyak. Nakatingin ka pa. Ate Shuing, nasaan si ate ko? Nauna na siya. Hatid na kita, Tara. Samahan mo ako kunin ang kotse. Huwag kang gagalaw. Ilabas mo ang pera. Ibibigay ko lahat, huwag mo akong saktan. Aray, Sinabi ko nang huwag kang tatakbo. Gusto mo bang patayin kita ngayon din? Zinokabe a? Gusto mo bang patayin kita ngayon din? Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw. Salamat sa yo, pare. Kung wala ka, baka maamin na siyang napapatay. Tara na. Xiaolong, bakit ka nasugatan? Okay lang, gasgas lang. Grabe, kinabahan ako. Akala ko mamamatay na tayo. Kung sumigaw ka pa, baka patay ka na ngayon. Aray, dahan-dahan. Natakot lang talaga ako eh. Kitang-kita naman na desperado yung lalaki. Dinukot ka niya. Para lang makuha ang kotse mo at makaalis. Tapos sumisigaw ka pa. Lalo mo lang siya naasar. Paano kung patayin ka niya? Buti na lang nandiyan ka. Delikado talaga yung nangyari. Mamaya hatid na kita. Nako, baka busy pa si ate. Tawagan ko muna siya. Bakit naka-off ang phone? Hindi ba't nag-entertain siya ng client? Bakit hindi sumasagot? Puntahan natin siya. Sige. Sinong hinahanap mo? Driver po ako ni Boss Chen. Kayo yung kaibigan. Kaibigan ako ni Boss Chen. Magkabaryo kami dati. Nasaan po si ate ko? Tumawag ako, naka-off ang phone niya. Namalengke siya. May inasikaso lang. Nagsisinungaling siya. Hindi lumabas si ate. Sige, papasok muna kami ng kaibigan ko para magpalit ng damit. Sinong nagpapapasok sa'yo? Umalis ka dyan. Hoy, tandaan Montag, tu. Ate Shuing, baka may panganib pa sa loob. Sisilipin ko muna, hintayin mo ako dito. 8. Akala ko kaibigan talaga ni Jen Kiang. Kaya in-entertain ko siya. Akala ko walang tao sa bahay. Bigla niya akong ginahasang salbahe. Buti na lang dumating ka agad. Manang, mamaya hahanapin ko yung gago para magbayad siya.
Sia Olong, naninigas na ang kamay at paa ko. Pwede mo ba akong buhatin papunta sa sofa? CJ, Anong ginagawa ninyong dalawa? pakinggan mo muna ako. Huwag kang lalapit, manyak. Ay. I-explain ko sa kanya, hintayin mo ako. Anong nangyari? Wala kang pakialam. Di ba mainit na mainit ka sa kanya? Bakit ka pa lumabas para hanapin ako? Swing ate, talagang nagkakamali ka ngayon. Yung gago na kanina lang tumakbo. Tiniap niya si Bingbing ate. Kanina ko pa siya inaaliw. Yung binti mo, Kanina lang napilay. Okay na, tapos na kay Manang. Ako naman? nag-aalala lang ako sa'yo. Bakit nagsiselos ka? Hindi. Ay, hindi na pala masakit. Siyempre naman, Tulungan mo akong tumayo. Okay na, hanapin mo na si Bingbing. Kaya ko nang umuwi mag-isa. hindi ka na nagsiselos. Siguro. Pasok na ako. Sia Olong, natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Pagbalik ni kuya, mag-report tayo sa pulis. Hindi natin dapat palampasin yang gago na yan. Hindi kaya bumalik na naman siya. Huwag kang matakot, Manang. May naisip akong plano, itatago ko sa kwarto. Hindi natin siya dapat pabayaang makatakas. Esan, Bingbing A. Ang sama Montag, sabi Montag hindi Montag Akomis. Kanina pa di natuloy, kung hindi lang dahil sa yang loko. Asawa na kita ngayon. Buti na lang matalino ako at bumalik. Bingbing, halik muna tayo. Ay, ang puso ko. Vala ringkwenta. Chenin kiyang, hindi uvin gayong gabi. Maami akong oras para sa'yo, halika. Sia Olong. Huwag mong apihin ang ate ko, papatayin kita. Hoy, tigilan Montag na. Mamamatay na ako, umalis ka. Ikaf talaga, niloko Montag ako. Tatandaan ka o, tu. Hintayin Montag lang. Sia Olong, salamat ngayon. Natakot ako ng sobra. Buti na lang nandito ka. Ate, parang hindi pantay yung mukha ko sa magkabilang side. Masamang Sia Olong, ni hindi ko nga nagawa yan sa kuya mo. Hindi ako makakapantay sa kuya. Ate, pasensya na. Si kuya ang nag-utos sa akin na kunin ang katawan mo. Hoy! Sige, alam ko na. Sino yon, ate? Pinsan ko. Sabi niya miss na miss niya ako, pupunta siya dito para tumira ng ilang araw. Pinsan, Ete, gusto kong matulong kasama mo mamaya. Pwede ba? Tigilan mo yan. Wala pa kaming anak ng asawa mo. Ah, may gagawin kayo mamaya. Hindi kaya ako makakaabala sa inyo? Siya. Ang dami niyang kuda, sabihin ko sa'yo. Kapag naghanap ka ng boyfriend, huwag mong hahayaang ganyan. Mga walang hiya, laging mayabang.
Sino ba ang nakakaalam kung totoo? Ay, kumusta yung si Xiaolong natin? Tiningnan ko na para sa'yo, malaki ang potensyal. Ha? Ate, dumating na ako para tulungan kang magbuhat ng gamit. Ikaf? Magkakilala pala kayo. Naku, Zia pala yun. Paano kung sabihin niya sa ate ko, yung ginawa ko sa opisina? Nakinunan ko ng video ng patago. Siyempre magkakilala. Magkasama kami sa trabaho. Naku, ang lupit ng memorya ko. Pareho kayong nagtatrabaho sa kumpanya ni Jenkiang. Ate, marami pa akong nakita sa labas. Mga gamit at kahon, tinulungan ko na lang dalhin sa loob. Tulungan mo si Lingling na dalhin yon sa kwarto. Tapos bahala na siya sa iba. Kumusta? Hindi naman pangit si Xiaolong, di ba? Kapag nagkita kayo, mag-add kayo sa WeChat para mag-usap. Yung asawa mo may business trip sa susunod na araw. Lilipat na ako sa employee dormitory. Itong malaking bahay sa inyong dalawa na lang. Para maalagaan kanya ng mabuti. Marunong pa siyang gumawa ng gawaing bahay at masarap magluto. Oo, salamat ate. Pupunta ako. Hindi ko inakalang mahilig pala siya sa ganito. Hoy, bakit mo binubuksan ang gamit ng iba? Hindi ko inakalang nagkukolek ka ng ganito. Hindi, sa classmate ko yon, hindi sa akin. Ayaw mong bitawan, no? Huwag kang magsalita ng ganyan, sasabihin ko kay Ed. Ipapaalis kita kapag sinabi ko kay Ed, para wala kang uyan. Iyan wala akong pakialam, makapal naman ang mukha ko. Pero narinig ko sa kumpanya laging innocent at dalisay ang image mo. Ang daming lalaking nanliligaw sa'yo, alam kaya nila. Na mahilig ka sa mga bold. Kuya Xiaolong. Pakyos up. Tawagin mo ulit. Pakyos up. Hi. Jinling Xiaolong. Ano nang pinag-uusapan niyo dyan? Hi ate, tinutulungan ko lang si Jinling mag-ayos ng gamit. Halika na, kain na. Paparating na. Hoy, Director Ate. Xiaolong, sabi ni Chen Yanqiang. Napinsan ni Wang Bingbing ay tumira na sa bahay nila. Si Jinling mula sa Yishe. Ano? Araw-araw siyang kasama ni Wang Bingbing. Baka anytime melantad AKO. Xiaolong, tulungan mo ako. Director paano kita matutulungan? Dalawang option. Una, palisin mo siya. Ano yung pangalawa? Kumbinsihin mo siyang tumahimik. Kumbinsihin? Ano to, kuya? Ito, yung mga learning materials na matagal kong itinago. Pag-alan mo ng mabuti. Para makuha mo si Jinling. Xiaolong, tulungan mo ako sa remote. Paparating na. Max Xiaolong. Bastos. Max Xiaolong. Bastos. Binubuksan ang gamit ko. Anong laman ng USB na to? Naku, nawala ang mga study materials na binigay ni Chen Jianqiang sa akin. Kung mahanap ito ni ate, tapos na ako. Jinling, Ano? anong tinitingnan mo? Wala naman. Wala.
Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Tanggalin mo yung video. Bakit ko tatanggalin? Kayong dalawa, nanonood pala kayo ng ganitong video. Ate, pakinggan mo muna ako. Hindi na kailangan magpaliwanag, naiintindihan ko bilang isang nakaranas na. Kapag kayong mga kabataan, dapat laging may safety measures. Aalis muna ako, hindi na ako makikialam, magpahinga kayo ng maaga. 8. Kasalanan mo ito. Sigurado akong inisip ni ate na. Isang babae akong walang modo. Kung hindi mo kinuha ang cellphone ko, hindi sana tayo napagkamalan ni ate. Tanggalin mo yung video. Itatago ko pa para panoorin. Ikaw, panoorin mo. Ikaw. Bastos. Bakit ka nandito ulit? Ilang beses na kitang sinabihan. Hindi ko tatanggalin ang video na ito. Kung ayaw mong tanggalin, huwag mong ipaalam sa iba. Kung panoorin ko ang video nila, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Talagang gagawin ko ang lahat. Nahirapan si Xiaolong sa paglipat nitong mga nakaraang araw. Kain ka ng marami. Masyadong malansa ang luto ni ate, hindi ko makakain. Dapat mong subukang kumain, huwag mong isiping bata ka pa. Kapag umabot ka na sa edad ng kuya mo, huli na ang lahat para magpahaba. Malakas naman siya, hindi niya kailangan ng pampalakas. Hi Xiaoling, ano nang nangyari? Hindi ka ba komportable? Hindi comfortable ang upuan na ito. Kukunin ko ang upuan para sa iyo, hintayin mo. Machiaolong, anong ginagawa mo? Manyak ka. Wala naman akong ginagawa. Anong ginagawa mo? Kumain ka. Paano ako kakain? Anong ginagawa mo? Natatakot ako sa kiliti. Darating na si Ed. Kung humihingi ka ng pabor, dapat may respeto. Ano nang tawag mo sa akin? Kuya Long, bitawan Montag ako. Lanan. Ano nang pinag-uusapan ninyo? Halika. Wala naman, ete, ang sarap ng luto mo. Xiaolong. Si Xiaoling ay isang dalagang mahinhin. Kailangan mong alagaan ng mabuti. Huwag kang mag-alala ate, siguradong aalagaan ko ng mabuti. Kain ka rin ng talaba. Xiaolong, hindi ko nakita na ang laki pala ng charm mo. Ate, ano ba ang sinasabi mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. May something ba talaga kayo ni Jinling? Ate, colleagues lang kami, wala namang something. Kahapon, misunderstanding lang talaga yon. Ate, sana hindi kayong tipo na naglalaro lang ng feelings. Hay, Yung batang si Xiaolong, dati pa sinasabi. Nagusto ako. Simula nang dumating si Xiaoling, parang nakadikit na ang mata sa kanya. Tapos sasabihin walang something, parehong mga sinungaling niyang magkapatid. Dati gusto ko siyang paalisin. Ngayon nagbago na ang target niya, hindi na ako istorbo. Bakit parang may kulang? Xiaolong, kailan ka pa dumating? ate, simula nung sinisiraan mo ako. Nandito na ako. Ate, galit ka ba sa akin? Hindi naman, pinsan ka ni Jian Qiang. Paano ako magagalit sa iyo? Ate, noong unang kita-kita pa lang. Gusto na kita. Ate mo ako. Xiaolong, huwag ka nang magsalita. Kahit ano pa, ate mo ako. Malalaman ng kuya mo, papatayin ka niyan. Hindi ako takot. Xiaolong, hindi pwede ito. 8. Hindi mo ba ako gusto? Hindi, pero kapag may unang beses, may pangalawa. Kung magpapatuloy tayo, malalaman din ng kuya mo. Basta pumayag ang kuya ko, okay na. Paano? Paano siya papayag? Wala. Ate, tingnan mo ako ngayon parang nasa gitna. Tulungan mo na lang ako. Tulungan kita. Kasalanan mo, sumakit ang kamay ko, paano na lang ang paglalaba ko mamaya? Tutulungan kita maglaba.
Xiaolong, ano ginagawa mo? Wala naman ate, kanina habang naglalaba ako. Nahulog sa balkonahe, tapos parang nakalok yung pinto. Hindi ako makapasok. Ito ang study ng kuya mo. Lagi niyang inilock to bago umalis. Ang weird nga. Pag uwi galing trabaho, diretso agad siya dito. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Hanapin ko yung susi para sa'yo. CJ, sa buong bahay na to, ito lang yung nakalok na kwarto. Baka nandito yung ledger. Xiaolong, ito yung susi. Salamat ate. Pagkatapos, isama mo yung mga damit sa laundry basket. Pasok muna ako sa klase. CJ, by 8. Teka muna. Ayoko. Hinte ka muna dito. May urgent ako. Bigla ka naman. Palno 2. Sige, tawagan ka na lang yung tanggang yun. Oy, 8? punta ka sa office. May kailangan si boss. Naku ate, wag mo ko biruin. May ginagawa ako ngayon. Saka, nandyan pa si Boss Jen sa office. Takot ako. Kasalanan Montag naman kasi. Bigla na lang. Umalis siya pagkatapos ng tawag. Ano? Kuya, bakit ka bigla nandito? Paano ka nakapasok? Naiwan yung damit ko sa bintana mo. Binukasan ako ni ate. Huwag kang papasok dito ulit. Narinig Montag? Opo. Alles. Buti na lang mabilis ako. Muntik na ako. Pero, sa susunod na lang yung ifesi. Ate, nasaan si kuya? Sino ba nang nakakaalam? Parang may sekreto kasi siya lately. Kaninang hapon lang dumating, ngayon wala na naman. Hayaan mo na. Tara, manood tayo ng movie. CJ. Eight. Esan, Parang boring naman tong palabas. ano gusto mong panoorin? Horror. Bakit takot ka? Tako KBA? Tara, panoorin natin. Masyalong, ano yung nasa bulsa mo? Ang sakit, tumatama sa akin. Ede, bakit ka tumatawa? Wala, hindi ako tumatawa. Patingin ka kung ano itinatago Montag. Huwag mo akong hawakan. Maxiaolong, manyak ka. Ate, hindi ko kasalanan ito. Alam ko. Naiisip ko lang, bakit ang tanga-tanga mo? Lahat ng biyaya na sa'yo na. Tingnan mo. Jinling, ano ang ginangyari? Parang, hindi ka masaya. Wala, may nakakainis lang akong tao kamakailan. Mabuti naman. Akala ko may nangyari sa'yo. Sa susunod na araw, dadalhin kita sa mga magulang ko. Susunod ako sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Kanina mo ako pinagalit kaya dapat mong ayusin. Bastos ka. Kapag ginawa mo yan, sasabihin ko kay Ed. Sumigaw ka na para makita ni ate. Kung paano ka tumitingin sa video ng lalaki. Walang hiya ka. Nawala ang pagkakataon. Mas mabuti pang lumayo ka kay Jinling. Kuya, hinahanap mo ako. Kakakuha ko lang ng mensahe. Kumilos ka na agad. Dapat itong maging matagumpay. Narinig mo?
Narinig ko, kuya. Director, Bakit ngayong gabi si Chen Yinqiang ang pinapagawa SIO? tama ka. Ano, gusto Montag? Direktor, huwag kang biro. Maraming tao sa kumpanya. Baka tayo makita. Ako nga hindi natatako, ikaf PA? Hindi rin ako natatakot. Sabihin mo, gusto mo ba ng ice cream ko? O gusto mo ako, o pareho? Direktor, ang lihim na ledger ni Chen Jianqiang. Nahahanap ko na. Ngayong gabi ko ito kukunin. Talaga? Bukas ang bibig. Kapag nakuha mo ang ledger, lahat ng ito ay sayo na. Pati na rin ako. Naku, dire Direktor. Sabihin mo, sa susunod kapag hating gabi na at walang tao, dito tayo sa elevator. Talaga? Tangang bata, nagbibiro lang ako, naniniwala ka naman. Ay, anong nangyari? Galit ka? Hindi. Ayos lang, nagbibiro lang ako. Kapag nakuha mo na yung ledger, kahit anong gusto mo, papayag ako. Kahit anong gusto mong gawin, sasamahan kita. Sinabi mo yan ha? Huwag kang magsisi. Yenan, parang dapat magbayad ng interes. Eh, Sia Olong, bakit ka nauna? ate, may sasabihin ako sa'yo. Ano to? Ang lihim mo. Ito kasi. Sa totoo lang, yung mga video na pinapanood natin galing kay kuya. Kasi daw sabi niya, no nang kayo. Walang reaction. Sabi niya, walang ka-romance-romance, mas masaya pa manood ng bold. Si Chen Jianqiang talaga. Pagbalik niya, kakausapin ko siya ng maayos. Huwag naman ate. Kung ganyan ka, parang mo na rin akong isinumbong. Saka, naririnig ko, malapit na si Boss Chen sa mga katrabaho niyang babae. Kung mag-aaway kayo ngayon, para mo na siyang itinulak palayo. Ano nang dapat kong gawin? May paraan ako. Anong paraan? Pwede ba iyon? Iwa ka lang, maniwala ka sa akin. Sinabi niya sa akin, gusto niya talaga yon. Sige na nga. Jianqiang, ang late mo na, hindi ka pa natutulog. Ping, bakit ganyan suot Montag? Ano NG nangyari? Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Ngayong gabi, swerte ni Matsiaolong. Oh, tara na sa kwarto. Dito ba tayo? Paborito ni kuya yung maid outfit. Saka sa mga video, madalas sa study room ang eksena. Sige, hintayin Montag ako. Una ka o, tu. Makita ang asawa ko na ganyan. Si Matsiaolong talaga. Anong swerte ang meron siya? Pwede ba? O sige, hintayin mo ako. Pupunta lang ako ng CR. Hintayin Montag ako ha? Hintayin Montag ako. Bakit ito na naman? Noong huli, hindi ba nagtagumpay? Subukan ko ulit. Vida ba? Sige na, talagang huli na to. Ay naku, ang sexy ng pusa. Ang ganda Montag. Jianqiang, nandyan ka pa ba? Nandito ako, nandito ako. Ate, huwag kang sumigaw. Nasaan ang kuya mo? Tapos na ang lahat, hindi lang makuha ang ledger. Nabigo rin ang misyon ni Boss Chen. Malamang papalayasin na ako ni ate sa bahay. Ate, pasensya na, pinagawa lang ako ni kuya. Ibig sabihin, yung 2 beses na may eye mask, ikaw din? Ate, talagang pasensya na, ako ang may kasalanan. Kaya pumayag ako kay kuya. Okay lang, hindi mo kasalanan. Siguradong pinilit ka niya, di ba? Akala ko pagkatapos ng 7 taong pagsasama, handa siyang.
Payagan akong magkaanak sa iba, nagkamali ako sa kanya. Ate, huwag kang masyadong malungkot, lalabas na ako. Para tawagin si kuya. Hoy, teka. Ano ba, ate? Paglabas mo ngayon, malalaman niyang. Wala tayong nangyari. Ang ibig mong sabihin, Si Aolong. Pwede kitang bigyan. Pero kailangan mong pangakuan ako. ate, gagawin ko ang lahat. Paglabas mo, tatanungin ka ni kuya. Kunwari walang nangyari, sabihin mong nagtagumpay ka. Gusto mo siyang lokohin? Kung siya ay hindi makatarungan, huwag niyang asahan na ako ay magiging mabait. Gusto niya ng green hat, bibigyan ko siya ng marami. Si Aolong. Hindi mo ako ipagkakanulo, di ba? Hindi. Kung hindi mo ako inaayawan. Na walang laman. Kapag nakita ito ni Chen Jianqiang, malalaman niya. Ito yung binigay sa akin ni Chen Jianqiang. Para sa mga bold na pelikula, ibabalik ko na lang sa kanya. Ate, hindi kita iiwan. Pero yung gago siyang Chen Jianqiang. Gusto akong saktan, kaya kailangan kong umaksyon. Bakit ang tagal nito? Hindi ko rin mapigilan eh. Nagpapanggap ka pa, di ba? Tapos nabia? Nagtagumpay. Mabuti naman, bilisan mo nang umuwi, huwag kang mahuli. Si Aolong, gising ka na pala. 8. Baka makita ka ng kuya mo. Ping-ping, O sige, malapit na matapos ang almusal. anong ginagawa mo? Tumutulong si Aolong sa paghugas ng gulay. Tumutulong ako kay ate sa paghuhugas ng gulay. Kain na. Kuya, natatakot ako sa titig mo. Alam Montag pa lang mata ko. Anong ginagawa mo kanina kay ate? Kanina lang talagang tumutulong ako kay ate sa paghuhugas ng gulay. Anong gulay ito? Itlog to air. Huwag kang magloko sa hap ko. Ang akin lang ang pwede mong kunin. Pinabalaan kita. Kapag nahuli kita ulit, lumayas ka. Naririnig mo ba? Opo. Layas. Bakit ka nagmamadali? May problema ba? Ang lihim na ledger ni Chen Jianqiang. Nandito lahat. Nakuha talaga natin. Sandali, oras na para tuparin mo ang pangako mo. Huwag kang mag-alala pagkatapos kong ma-verify. Ay magiging sayo na. Oo. May isa pa akong sasabihin. Ano na naman? Pagkatapos natin makuha ang pera ni Chen Jianqiang, bigyan natin ng bahagi si ate tungkol dito. Hindi Montag talaga mahal si ate no? Akala ko hindi ka pala talaga. Sige, payag ako. Bakit may password pa? Paano na ito? Subukan natin ang birthday ni Chen Jianqiang. Hindi tama. Subukan mo ang birthday ni Wang Bingbing. Hindi rin. Hindi na ito pwede. Kung ganito, talagang hindi na ito mabubuksan. Sige, bigay mo muna sa akin ang i-KSU. May kilala akong kaibigan, marami siyang kakilala. Baka may hacker siyang kilala na makakapag-decrypt ng password. Wala na tayong magagawa. Sana hindi agad malaman ni Chen Yinqiang. Hindi niya agad malalaman. Hoy Zhang, Xiaolong, may oras ka ba ngayon? meron. Siyempre magandang bagay ito. Bigay mo address, susunduin kita. CJ. Zhang, bakit mo ako dinala dito? Malalaman mo rin. Tara na. Noong bata ako, abala ang mga magulang ko. Kapag malungkot ako, dito ako naglalakad-lakad.
Galing ako sa napakaliblib na lugar. Ganito rin ako kapag malungkot. Pero hindi pwede sa gabi kasi ang park ay puno ng mga lumang kababaihan na sumayaw sa parisukat. Hindi ka ba naabala sa ingay kapag naglalakad ka rito sa gabi? Medyo maingay, kaya binili ko na lang ito. Naku po. Kaya ito ang mayamang ikalawang henerasyon. Tama na, huwag kang masyadong magulat. Pwede ka rin dito kapag malungkot ka. O kaya kapag miss mo ako. Ang ganda nga dito, tahimik. Medyo malayo lang. Tada, Ano to? para sa Diyo. Talaga, ate. May hihilingin pa sana ako sa'yo, tapos ganito pa. Nahiya na tuloy ako. Nakatulong ka sa akin, dapat lang napasalamatan kita. At ang akin ay iyo rin. Ano ba yun? Ganito kasi. Meron akong ESC, may importanteng files dito. Pero nakalimutan ko ang password. Naisip ko, marami kang kakilala, baka may alam kang tao na pwedeng mag-decrypt nito. Yun lang? Pag-isipan ka o. Lanan, Sige, tutulungan kita. Pero tulungan mo rin ako. anong tulong? Pinipilit ako ng mga magulang ko na magpakasal. Tulungan mo ako, gawin mong excuse. Hindi ba masama yon? Zhang, Tawagin mo akong Bobby, baka mahalata ng tatay ko. pero, Ayaw mo na bang ma-decrypt ang password? sige na nga. Tara na. Nay, tay, dumating na ako. Kumusta po, Tito at Tita? Hui Shaying Itozi. Ako ang boyfriend ni Shuing si Max Xiaolong. Hui ang galing naman may boyfriend na si Shuing. Upo-upo kayo. CJ, Shaying a. Si Xiaolong talaga ang boyfriend mo? Bakit parang ang layo ninyo sa isa't isa? At ang layo pa ng upuan ninyo? Tita. Siyempre girlfriend ko si Shuing, di ba? Uun gananay ano ba inisip Montag. Hala ka Xiaolong, ang lakas ng loob mo ah. Hintayin Montag ako. Xiaolong a. Hi. Maliit lang bahay namin, wala masyadong kwarto. Eh di ba parang pamilya ka na rin mamaya na? Sabay na kayo ni Shuing matulog. Nanay e di iba may zampong kwarto pia tayo. Tita, ang lakas naman ng sinungaling mo, gusto mo ba ako magkasala? Kyo wala e wala. Xiaolong a. Mamaya dito ka na matulog ng maayos. Maganda ang soundproof ng kwarto ko kahit anong gawin ninyo. Hindi maririnig ng tito mo. Shuving ito. Tara na. Showing. Ito. Ano pa hinihintay mo, sabi ko sa sahig ka lang matutulog? Sige na. Ingata. Oo na. Pero parang walang ingay sa loob ah. Baka naman hindi kaya ng lalaking yun. O baka naman si Xiaoling. Nagdala lang ng pantakip para lokohin tayo. Ano na gagawin natin? Bilis-bilis umakyat na kayo sa kama, baka mahuli. Napike ka lang. Galaw-galawin mo yung kama para may ingay. Ay, Ayos sa malakas pala itong lalaking to. Mukhang may apo na tayo sa lalong madaling panahon. Sige na uwi na tayo. Ingat! tapos na ba? Hay. Pagod na ako. Uy, bumaba ka na. Anong tinititigan Montag, ka o?
At Shuing, gusto ko. Gusto ng ano? Ate Shuing, sa tingin mo. Totoo na ba tayong magsyota? Kung tatanggalin mo lahat ng ete, diyan mo. Baka pag-isipan ka o. E di, sa sahig na lang ako matutulog. Dapat sa sahig ka talaga matulog habang buhay. Hoy, tulog ka na ba? Hindi pa. Malamig ba diyan sa yo? Hindi, malakas katawan ko, pre. HMP. Naku, nagpapahiwatig ba yon kanina? Tangna, ang tanga ko. O, mamaya pagkatapos kumain, sama ka sa akin. Ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na buhay. Lingling, nakikinig ka ba sa akin? Na. Nakikinig ako. 3 buwan na tayo, nakilala na nga mga magulang. Ni mga bagay na normal sa magsyota. Kahit kamay mo, di ko pa nahawakan. Pasensya na. Ay naku, esensya na lang palagi. Boyfriend di at halaga ako sayo? Oo naman. Siyempre, boyfriend kita. Bakit ayaf mong mahawakan kita? May iba ka bang lalaki? Evan ka o. Pasensya na. Ano ba yan? Puro sorry. Lalaki rin ako. May normal na pangangailangan din ako. Bahala na. Ngayong gabi, sasamahan mo ako. Pwede bang pag-isipan ka o muna? Lingling, may narinig ako. May ibang lalaki raw sa tinutuluyan mo. Totu ba? Tu? Xiao lang? Kapatid yan ng asawa ng pinsan ko. Wala kaming relasyon. Ayaw ko sa kanya. Hinawakan kanya? Ano? Sa kanya, hindi ka umayaw? Evan ka o ba kung bakit? Sisikapin kong malampasan to. Malampasan? Ako boyfriend mo. Bakit siya pwede, ako hindi? Bakit ako hindi pwede? Hoy, Pia, ano ang ginangyari? Lingling, bagsak na negosyo natin. Pasensya na sa'yo, anak. Tay, tahan lang. Ano ang ginangyari? Magkano? 1 milyon. Hoy, ano ang ginangyari? May konting problema ako. Pwede ba akong umalis muna? Umalis? Humph, mukhang hindi ka na makakaalis. Bitawan mo ako. Hoy, zino ka? Bakit ka pumasok sa bahay ko? Sa liwanag ng araw? Manghaharang ka PA? Bahay Montag? Humph, isang sira-sirang kandado lang. Ang girlfriend mo ay may malaking utang sa amin. Natural lang na dalhin namin siya para mag-alak. Halika, Bitawan mo ako. girlfriend ka o siya. Kung may problema, sa akin mo'y diretso. Bata, may utang siya ng 3 milyon. Kaya Montag bang bayaran? 1 milyon. Halika. Bitawan mo ako. Mas maganda pa rin kay Ate Shuing. Araw-araw, iba't ibang kasiyahan. Ito ang tunay na buhay. Ang yabang mo. Nagkukumpara ka pa. Ate Shuing, ikaw lang ang nasa puso ko. May konsensya ka ba? Hindi, sino ka ba talaga? Ako ang boyfriend ni Jinling. Ah. Ikaw pala ang boyfriend ni Jinling. Nahuli na si Jinling. At wala kang pakialam? Kawawa naman si Jinling. Hoy kuya, ikaw ang boyfriend ni Jinling. Dapat ikaw ang nag-aalala, hindi ako. Inipilit mo talaga ako magsalita ng diretsahan, ha? Si Jinling, ang taong pinakamahal niya, ay ikaw, hindi ako. Eh di sabihin mo, anong nangyari kay Jinling? Ano ba talaga? May utang sa sugal ang pamilya ni Jinling. Ang galing ng iba, hindi man lang inasikaso ng totoong boyfriend. Sa'yo na lang humingi ng tulong. Ngayon ay ang ika-negatibo, 10 anibersaryo ng aming Lauyugu. Dating ang aming sponsor. Kapag dumating siya, sundin ninyo lahat ng utos niya. Kung sino man ang magtatago, babaliin ko ang mga binti niya. Kung may gustong tumakas. Humph, may 10 mitser ako sa tabi ng ilog. May gustong sumubok? Umiyak. Oy, sinong nagpaiyak sa'yo? Masisira ang makyup mo. Paano ka makikipagkita? Ang ganda ng babaeng ito.
Medyo nanghihinayang pa ako. Sige, bigyan kita ng isang pagkakataon. 3 milyon. Hayaan mo na, pawiin na kita ngayon. Hoy, Tito Wang. Wala akong pera, bababa na ako. Hoy, si Jinling pala ito. Tito Ju, pwede bang makahiram ng pera? Magkano ang kailangan mo? Pwede ba ang 3 milyon? Sabihin ko sa'yo, wala akong pasensya. Kung hindi ko makikita ang pera, itatapon kita sa ilog. Xiaolong, Xiaolong. Kahit ayaw na ayaw ko sa'yo, pwede bang sagutin mo ang tawag ko? Pakiusap, sagutin mo na ang tawag. Hoy, Xiaolong. Ano ng problema? Xiaolong, ako. Kailangan ko ng pera, 3 milyon. Ang babae, nandito na ako. Hindi ako nagbibiro, kailangan ko talaga ng pera. Tumingin ka sa taas. Xiaolong. Okay na okay, nandito na ang boyfriend mo. Wala namang problema. Oy, sino ka? Sino ako? Siyempre, client ako. 3 milyon, pwede ko siyang kunin. 3 milyon. Meron ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba ito kilala? Lakad lang ko. Para sa 5 milyon kataas na deposito. Ayos, bossing. Ang babaeng ito ay isa sa aming pinakamaganda. Kung gusto mo siyang kunin, dapat ganito ang halaga. Sige na, tanggap ko na ang kapalaran ko. Ang cute-cute ko naman. Paano ko kayang ipaubaya sa iba? Huwag kang umiyak. May 1 milyon sa card na ito. Paalisin mo na ang lahat ng ito. Lumayas kayo. Bayad na ang utang. Pakawalan na rin ang mga magulang ni Jinling. Si. Ngayon na. Siege. Lingling, saan kayo pupunta? Talagang sasama ka sa kanya? Gusto ka o. Binili ko na siya. Sino pa ang sasamahan niya? Lingling, talagang sasama ka sa kanya? Ano ang pagkakaiba niya sa mga lalaki sa labas? Gusto lang niya ang katawan mo. Hindi mo ba alam kung ilang babae ang meron siya sa labas? Gusto ka o. Hiwalay na tayo. Jinling, talaga bang gusto mo? Magsisimula ka na bang mang-api sa akin? Galit ka ba sa akin? Galit ako sa iyo habang buhay. Kung ganon, hindi kita gagalawin. Tara, uwi na tayo. Hoy, Xiaolong. Hintayin Montag ako. Ang pagod ko ngayon. Ganito pala ang buhay ng mayaman. Good morning, At. Anong good morning, tanghali na. Kagabi, ang ingay ninyong dalawa, hindi ako nakatulog. Natutulog pa ba si Jinling sa kwarto? Xiaolong, mabait si Jinling, alagaan mo siya. Aalagaan din kita, ate. Xiaolong, sabi mo dati hindi mo ako ikakahiya. At nasa side mo ako, totoo ba yun? Siyempre totoo yun. May ipapakita ako sa iyo. Ito ang medical report ko sa ospital. Ano, may nararamdaman ka ba, ate? Buntis ako. Kanino? Nagtatanong ka pa, alam mo naman. Ate, masaya ako. Tigil mo yan. Sabihin mo, dapat ba nating sabihin sa kuya mo? Siyempre dapat. Yun naman ang gusto niyang mangyari. Pero natatakot ako, baka pag nalaman niya. Huwag kang mag-alala, ate. Magiging okay lang ako. Naniniwala ako sa kuya ko. Hindi siya ganoong klaseng tao. CJ, Maaga na, susunduin ko na si kuya. Xiaolong, mag-ingat ka sa daan. Ate, ang ganda mo. Kakalinis ko lang, ginulo mo na naman. Tutulungan mo ba akong mag-ayos mamaya? Hindi ako marunong mag-ayos, pero kaya ko. Hindi ka na mag-ayos pa. Ayaw ko. Sige, aalis na ako. Esan,
Xiaolong, mukhang masaya ka eh. Mukhang maganda ang mood mo. Wala naman, kuya. Anong pinagkaiba ko ngayon? Ako ay veterano sa larangan ng pag-ibig at aliwan. Kung may ginawa ang lalaking ito, agad kong malalaman. Kahapon, bigla kang umalis sa kumpanya. Iyak na naglibang ka saan man, di ba? Kilalang kilala mo ako, kuya. Ang sarap maging bata, noong araw. Ang kuya mo rin ay isang kilalang tao. Isang baril lang, napuntahan ko ang napakaraming nightclub. Hindi ko inakalang sa huli, wala man lang akong naiwang anak. Hindi ko alam ano kaya ang magiging reaksyon niya kung malaman niyang buntis si ate. Kung hindi niya ako paalisin, ibabalik ko ng palihim ang itese. Ngunit kung siya ay hindi makatao, huwag niyang sisihin kung ako man ay hindi rin magpakabait. Basta sa susunod, alisin na lang si Xiaolong. Ang huli na, sino kaya ang nag-iisip sa akin? Si Jinling. 8 showing. Ano nang kinikilig ka dyan? Bakit ang aga mo ngayong umaga? May inisip lang ako. Sige, lulutuan kita ng almusal. Huwag na. Wala akong gana. Aw na, bakit may ilaw pa? Hoy, Secretary Lin. Maghanda ka agad ng 100,000 pesos at isang teke. Ilagay mo sa aking opisina. Oo, agaran. Kuya, ano nang kailangan mo sa akin? Hoy, Xiaolong, umupo ka. Xiaolong, matagal na tayong magkasama. Anong pakiramdam mo? Sa panahong kasama ko si kuya, marami akong natutunan. Marami rin akong nakuha na kaalaman, malaking tulong. Naisip mo na bang umuwi? Kuya, ano nang ibig mong sabihin? Naku, magkapatid tayo, ang mga magulang mo ay magulang ko rin. Sa tagal na ito, wala pa akong naibigay sa ating mga magulang. Ito ang 100,000 pesos at isang ticket pauwi. Kuya, pinapaalis mo na ako. Naku, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang na magpahinga ka ng maayos sa bahay. Kuya, pwede mong lokohin ang iba, pero matagal na kitang kasama. Huwag mo akong bibiruin ng ganyan. Malinaw na ito'y pagpapaalis sa akin. Kung alam mo na, hindi na ako magpapanggap, kunin mo ang perang ito. At umalis ka na agad. Boss Chen, wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit mo to ginagawa? Bakit? Bakit ka Oda? Pinapanggap kita bilang ako para pumasok. Yung Zivang Dingding. Ikaf? Paano mo ginawa? Sinusunod ko lang ang sinabi mo eh. Gago ka. Asawa ko ngayon. Sa panaginip, pangalan mo ang sinasabi. Itinuro ka OBA, yun SIO? Hindi ko talaga alam yon. Bahala na. Alam Montag man o hindi. Buntis na ngayon ang asawa ko. Wala ka ng silbi dito. Kunin mo na ang gamit mo at umalis ka na ngayon din. Chen Jianqiang. Ginagawa mo sa akin to. Pagkatapos kong makatulong, tatanggalan mo na ako. CJ, babayaran mo lahat ng ginawa mo ngayon. Bayaran? Ikaf? Yang gago kang. Pinagbigyan kita ng ilang araw. Akala Montag kung sino ka na. Chen Jianqiang. Hintayin mo. Xiaolong. Ate Shuing, ang swerte naman. Anong swerte? Park KO to air. Di ko napansin, napadpad lang ako dito. Di ka ba nagtatrabaho ngayon? Bakit ka nandito? Bakit? Names Montag Ate Montag? Huwag kang magbiro, ate. Wala na akong trabaho. Wala ka ng trabaho. Bakit? Parang barya lang sa kanya. Si Chen Jianqiang talaga walang kwenta. Ano ba yan? Sige, punta tayo sa opisina ko at dun mo'y kwento. 8 showing. Ito ang buong kwento kung bakit ako pinalayas. Ibig sabihin. Yung bata sa tiyan ni Wang Bingbing. SIO? Talagang gago ka. Eh, di ba si Chen Jianqiang yung gago? Pinilit ako. Nasa order ko siya eh. Wala akong karapatang tumanggi. Anong balik mo? Hindi ko palampasin to. Kay Chen Jianqiang yang gago. Anong gusto mong gawin? Tutulungan kita. Kanina sinabi mong gago ako. Talagang tutulungan mo ako.
Pinabuntis mo yung asawa ng kapatid mo. Hindi ka ba gago? Eh bakit mo tinutulungan? Kasalanan ni Chen Yinqiang, tu. At si Bingbing ay matalik kong kaibigan. Buntis pa siya sa iyo. Hindi ko hahayaang may mang-api sa inyong dalawa. Salamat, Ate Shuing. Walang anuman. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin? Naalala mo ba noong huling pagkakataon? Unang beses akong pumunta sa'yo. Nagdala ako ng accessory, pinapasira mo ang password. Oh, naalala ko. Noon mo sinabi na may importanteng file sa USB na ito, pero nakalimutan mo ang password. Sa totoo lang, itong ESE na ito ay ang ledger ni Chen Jianqiang. Nakasulat dito ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya sa loob ng ilang dekada. Basta ma-decrypt lang natin ito. Parang nahuli na natin siya sa kanyang mga kalokohan. Sandali lang. Naalala ko noong unang beses mong dinala ang USB na ito sa 4S shop. Mula noon. Hindi. Ang lalim mong magtago. Ano bang sinasabi mo, ate? Talagang tinutulungan ko lang ang iba. Lihim kong kinuha ito. Hindi ma-decrypt ang password ng ESE na ito. Kaya nasa akin lang ito palagi. Ate Shuing, hanap ka ng tao para ma-decrypt ang password na ito. Ako na ang bahala. Ate Shuing, may ganitong kakayahan ka pala. Akala mo ba walang alam ang dalagang ito? Ganitong simpleng bagay, madali lang yan. Ano, hindi ma-decrypt? Chen Yinqiang. Ang USB na ito ay gumagamit ng pinakabagong anti-theft technology. Pwede namang ma-decrypt, pero mga 1 buwan siguro. 1 buwan? Sa 1 buwan na yan, baka naipalayas na ako pabalik sa probinsya. Ate Shuing, wala na bang ibang paraan? Meron, pero baka konti lang ang madecrypt. Konti lang, sapat na yan. Siege. Kay, ito na ang video clip na ito. Ito na yon. Ito ang lihim na ledger ni Chen Jianqiang. Sasarayin tayo ito. Mapaparusahan natin si Chen Jianqiang. Ano ba yan, gago ka talaga. Ate Shuing, salamat. Gago ka talaga, ano ba ginagawa mo, Tak? Ate Shuing, pagkatapos kong tapusin si Chen Jianqiang. Pagkatapos noon, pwede mo na akong gantihan kung paano mo gusto. Ay. Bakit ka ulit umalis? Sino ang nagpalit ng gamit ko? Zeno? Maxia Olong gago ka. Binigyan kita ng pagkain, inumin, pati asawa ko pinatulog ko sa'yo. Ganito ka lang sasago sa akin? Hintayin Montag. Ate Sinay, bakit ka nandito? Hindi ba ako pwedeng dumalaw? Namamaga ng mga paa ko sa pagod. Hindi mo man lang ako inanyayahan sa loob. Pasok, medyo magulo lang, huwag kang maarte. Kitang-kita ko sa mukha mo, may masasaya kang balita, di ba? Anong magandang mangyayari? Wala. Aminin Montag na. Bigyan kita ng premyo. Saka, Siempre. Kanina ka upa nakikita si Chen Yinqiang. Na nagmamadaling tumakbo palabas. Ikaw ba ang may pakana nito? ako nga. Nahulaan ko na ang password ng IFSB ni Chen Jianqiang. Ang galing mo talaga, Xiaolong. Hindi lang yan ang magaling ko. Si Chen Jianqiang. Hoy Boss Chen, ang busy mo palagi. Bakit ngayon ka lang tumawag? Naku pare, nakalala lang ako SIO. May matutuluyan KBA? Bumalik ka na lang sa akin. Tigil na ang kalokohan, usapang seryoso. Paano mo plano ayusin ang IKSI na yon? Padadalhan kita ng address, magkita na lang tayo. Basta ibigay mo sa akin ang USB. Pwede nating pag-usapan ang lahat. Sige, hindi ako alis hanggat hindi tayo nagkikita. Ano ang sabi ni Chen Yinqiang? Sabi niya, basta ibigay ko sa kanya ang IKSI, papayag siya sa kahit anong kondisyon. Pag nakuha ko na ang pera, susustentuhan kita habang buhay. Magkano ba ang hihingin mo sa kanya? 1 milyon.
Naku, dumating ka na pala, pare. Per, itong hotel na ito ay isa sa pinakamaganda sa buong lungsod. Ngayon, kain at inom ka ng husto. Ako ang bahala sa lahat. Vita, dito. Ano ang gusto mong orderin? Australian lobster, 1,982 lafite, caviar, 2 bawat isa. Par, ang dami mong inorder. Kakayanin mo ba? Ano ba ang pakialam mo? Pwede kong kainin ang isa at itapon ang isa. Paano, masyado ka bang malaki para hindi ka kayang bayaran ng isang boss? Kung ayaw mong ilibre ako sa pagkain na ito, aalis na ako ngayon. Ah, sigurado? Ano ba yung sinasabi mo? Paano ako matatakot gumastos? Eh bakit ka nakatulala? Dalian mo, mag-order na tayo. Ah, Siege. Tol, tingnan mo, tayo na lang dalawa ang natira. Tungkol sa usapin ng hard drive. Kuya, basta't pera ang usapan. Walang problema. Tol, diretsahan na, magkano? 5,000. Lanan. 100,000? Hindi kaya 1,000,000? Ay, Sige, i-transfer ko na ang pera ngayon. Boss Chen. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin, isang EFS drive, 1,000,000. Ano ibig mong sabihin? Ito haha. Mayroon akong 1,010 drive, lahat-lahat 1,000,000. Ano sa tingin mo? Max Yaolong, siyang inayupi akaka, niluluko mo ako. Boss Chen, bakit ka nagagalit ng ganyan? Payo ko sa'yo, magsalita ka ng maayos. Kung hindi, bukas, headline ka sa pahayagan. Tungkol sa iyong sekretong ledger, malaking boss. Siege. 1,000,000. Hindi ko kayang mag-ipon ng ganyang kalaki ngayon, bigyan mo ako ng oras. Pwede tayong installment. Para sa bawat 1,000,000 na ibibigay mo, ibabalik ko sa iyo ang isa. Basta't mapapanatag ko itong loko, makakahanap ako ng paan para patayin siya. Apos ang problema. Siege. Installment na lang tayo. Napala. Boss Chen, may maliit akong bisyo. Kasi ito ay electronic, baka biglang masira. Lagi akong may backup na 2. Kaya kung sakaling, may dagdag pa akong 1 o 2 ESC drive. Huwag mo na akong sisihin. Ang lupit mo talaga. Kukuha na ako ng pera, pero pagkatapos nito, tapos na ang lahat sa atin. Huwag na kitang makita uli. Nandito na. Xiaolong. Walang ginawa sa iyo si Chen Jiangqiang. Siyempre, walang gasgas. Maayos ba ang lahat? Ang laki ng pera, ilang bises mo bang? Niloko si Chen Yinqiang. 1,000,000, bahagi lang ito. Isang USB drive lang, 1,000,000 agad. Ang sungit mo naman. Binigyan ko siya ng 1,010 drive, 1,000,000 lang bawat isa. Mura na yun. 10 USB drive. May ganang kaaming USB drive as ay Chen Yinqiang. Wala, kinopya ko lang ang account sa card ng 10 beses. Wala siyang magawa, kailangan niyang bilhin lahat. Ang sama mo naman. Ano ang balak mong gawin sa pera? Siyempre, susustentuhan kita kung gusto mo. Pwede nating ibulsa lahat, ano sa tingin mo? Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Oon ga. Direktor, huwag kang pumunta kay Chen Jiangqiang. Ako na ang bahala sa'yo. Gamit ang perang ito. Siyempre hindi. Bakit ka ngayon pa umuwi? Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. May nangyari ba? Vala, Nasaan si Xiaolong? Bakit hindi siya kasama mo? umalis na si Xiaolong. Hindi mo na siya makikita. Wang Bingbing, sasabihin ko sa'yo. Azawa kita. Mas mabuti kung wala kang ibang iniisip. Anong nangyari? May ginawa ba si Xiaolong? Pasensya na sa nangyari kay Chen Jiangqiang. Bakit hindi sumasagot sa tawag? May nangyari ba talaga? Hindi, kailangan kong tanungin si Chen Jiangqiang.
Maxia Olong. Akala ka opera lang ang katapat. Pero si Maxia Olong. Hindi niya inanaliza ang data. Kaunti lang ang na-analyze niya. Pero ang mga video na ito, hindi naman makakasama sa akin. Maxia Olong, naglakas loob kang lokohin ako. Anong nangyari? Nasa labas ako kanina. May malakas na ingay. Anong nangyari? Si Maxia Olong ang may gawa nito. Si Aolong, ano ang nangyari sa kanya? Ginamit pa niya ang peking video para lokohin ako ng isa 0 milyon. Imposible ang isa 0 milyon. Hindi ganyan si Xiaolong. Xia Olong. Ang lambing ng tawag mo ah. Bakit hindi ka na lang sumama sa kanya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga bang hindi mo alam o nagkukunwari ka lang? Sabihin mo kung kanino ang bata sa tiyan mo. Kanino? HMP. Akala mo hindi ko alam? Kahit sa panaginip sinisigaw mo pangalan niya. Maxia Olong ang pangalan? Wala ka nang masasabi diyan. Hindi ba't lahat ng ito ay hiniling mo? Ayoko nang makipag-argumento sa'yo. Basta hindi na tayo mag-asawa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko naman naisip na makipaghiwalay sa'yo. Hay, Wala na tayong magagawa. Hindi na ito nasa kontrol mo. ano ba? Nasaktan mo ako. Gagawin kong mawala si Maxia Olong sa mundong ito. Mabavala. Sagutin Montag muna ang tawag, baka importante. Hoy, Maxia Olong. Nasa akin si Wang Bingbing. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, magmadali ka at tubusin mo siya. Chen Tiang, no ka ba? Si Bingbing ay asawa mo. Ikukulong mo siya para i-blackmail ako. May sayad ka ba? Akala mo hindi ko alam ang relasyon ninyong dalawa. Ikaw ang nag-utos sa akin noon. Pero hindi ko sinabing gawin mong totoo. Kailan ko ginawang totoo? Bakit sa pagtulog ng asawa ko, sinisigaw niya pangalan mo? Dapat kong tanggihan ito ng husto. Wala akong kinalaman kay Wang Bingbing. Kung hindi mapapahamak si ate, hindi ko alam. Baka nagkamali lang siya ng salita. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Tumawag ka, para marinig ka ng kabit mo. Chen Tiang, ako at si Max Xiaolong. Walang relasyon. Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Huwag mong idamay ang iba. Ano ba, putang ina, anong oras na? Pinagtatanggol mo pa ang kabit mo. Talagang walang hiya ka. Chen Tiang, pakawalan mo si ate. Sech, 1 bilyon. 1 bilyon? Pakakawalan ko na si Wang Bingbing. Loko ka talaga. Kakakuha ko lang ng isa 0 milyon sa'yo. Saan ako kukuha ng 1 bilyon? Wala akong pakialam. Bukas ng tanghali, 12 EM. Kung hindi ako makakuha ng pera, papatayin mo ako. Wang Bingbing. Chen Tiang. Tara na. Hoy hoy. Imo, Ono BA 2? kasalanan ko masyado akong sakim. Hindi kasalanan mo. Lahat, sugawan ni Chen Yinqiang. Grabe naman. 2. At sine. May pera ka ba? Ate, umasa na lang ako SIO. Meron pa akong 300,000 sa card ko. Ipapadala ko sa'yo. Huwag na. Hindi sapat to, mag-isip ako ng paraan. Wala na tayong magagawa. Showing. Itong batang to, kapag busi nakakalimutan na ako. Sa susunod, pagbibigyan kita ng leksyon. At Chewing, may problema. Si ate, ilan siya kanyang inayan. Kailangan ng 100 milyon bago bukas ng tanghali. Papatayin niya. Ano? Naghahanap ng away si Chen Jianqiang. Xiaolong, huwag ka nang magsalita. Ipapadala ko sa'yo yung 100 milyon mamaya. Showing. Si Bingbing ay kaibigan ko. Hindi ko siya pababayaan, at kung may mangyari sa kanya, Masaya ka ba? hindi ko kayang makita na malungkot ka. At Chewing, gusto ko na masira ang pangalan ni Chen Jianqiang. Huwag kang mag-alala, gagawin natin yan. Pero ngayon, si Bingbing ang importante. Buntis siya ng anak mo, hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Ano ang gagawin ko ngayon? Kung kikilos tayo ngayon, mabubuko tayo. Umuwi ka muna at hintayin mo ang balita. CJ. Oy! Tatay, may gusto akong pag-usapan. Chen Jianqiang, mamatay ka ng masama.
Anong kulang sakin? Nagluko ka PA sa akin. Mas magaling si Xiaolong sa'yo. Gusto mong mamatay? Kung may tapang ka, patayin mo ako. Gusto mong mamatay? Sige. Ngayon din, igagrind kita. Papatayin ko muna siya, tapos ipapadala kita sa impyerno. Huwag. Huwag mong hawakan si Xiaolong. Kapag hinawakan mo siya, kahit maging multo ako, hindi kita pababayaan. Chen Jianqiang, dinala ko na ang pera. Pakawalan mo na si ate. Chen Jianqiang, Hindi ko inakala na talagang pupunta siya. Gusto kong panoorin mo kung paano ko siya papatayin. Eight. Ate, okay ka na ba? Gago! Nawalan ako ng pera, nawalan pa ng asawa. Papatayin kita. Chen Jianqiang, dinala ko na ang pera. Kahit patayin mo ako, hindi ka rin makakatakas. E di sabay tayong mamatay. Huwag mong galawin si Xiaolong. Wang Bingbing, malapit ka ng mamatay. Pinoprotektahan mo pa siya. Papatayin kita. Wala akong kinalaman dito. Xiaolong. 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 Gising ka na. Ate, nasaan si Chen Jianqiang? Nahuli siya ng pulis dahil sa malaking pagnanakaw. Mahihirapan siyang makalabas habang buhay. Natakot ako sa'yo. Kung mas malalim pa ang pagkasaksak ng kutsilyo mo. Mahirap nang mabuhay. Noong bata ako, may nagsabi na malakas ang swerte ko sa buhay. Hindi ako mamamatay. May isa pang bagaga. Ano yon? Yung pera mo. Ano nangyari sa pera? Na-confiscate lahat bilang illegal na pera. Walang natira kahit piso. Ay, nasaan ang pera ko? Nandito rin kayo. HMP. Babae ka namin, syempre dadalawin ka namin. Wala na akong pera ngayon. Okay lang, alagaan ka namin. Hayaan nating dumating ang saya ng mas masidhi.